Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga favorite hero ko. Bago natin simulan, kung hindi ka pa naka-follow sa page ko ano naman. Ang kwento ni Yin ang tinaguriang martial genius. Kabilang sa mga Emerald Mountains na umaabot ng daan-daang milya malapit sa Dragon Altar, ay matatagpuan ang Floral Falls. Isang matahimik na lambak kung saan tumutubo ang mga puno ng peach sa bawat sulok, at ang mga petals na nahuhulog na parang mga nyebe sa tuwing humahangin. Ang mga taong nanirahan doon ay nagpraktis ng sinaunang Oriental martial arts, at tinawag na martial artist ng iba sa Kadia Riverlands, sa isang madaling araw. 17 taon na ang nakalilipas. Isang sanggol na lalaki ang naanod sa ilog na nakalagay sa basket patungo sa Floral Falls na natagpuan at inampon ng isang lokal. Pinangalanan siyang Yin ayon sa taon na siya ay natagpuan. Mabilis na lumipas ang 10 taon, at lumaki si Yin bilang isang batang nagsasanay sa martial arts. Siya ay tila makulit, ngunit may tinataglay siyang kakaibang lakas. At ang mga matatandang martial artist sa lambak ay nag-isip sa kanya bilang isang henyo sa martial arts na ipinagkaloob sa kanila ng langit. Si Yin ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang pisikal na talento, ngunit may isang kritikal na kapintasan. Hindi niya maintindihan ang layuning pumatay dahil siya ay napakabuti. Isang araw, lumabas si Yin upang humanap ng bagong lugar upang subukang unawain ang layuning pumatay, ngunit hindi sinasadyang naligaw siya sa pasikot-sikot na landas ng mga bundok. Natrap si Yin sa isang bitag at nang marinig ang boses ng isang maliit na batang babae mula sa itaas, ang sabi ng babae ay "Akala ko ito ang hapunan ko." Tumingala si Yin upang makita ang isang magandang batang babae na nakatayo sa tabi niya. Itinaas ang kanyang kamay at pinalaya siya mula sa bitag sa isang kisang mata. Pagkaalis niya sa bitag, tumingin siya sa sirang silo at humihingi ng paumanhin. Ibig bang sabihin ay wala na ang hapunan mo? Eto, pwede mo na itong. Tapos inabot niya ang flatbread na dala niya nang tumunog ang tiyan niya. Sa pinakamasamang panahon, sabay-sabay na tumawa ang dalawang bata at naging magkaibigan sa mismong pagkakataong iyon. Iyon ang unang pagkikita ni Yin at Wanwan. Mula noon, madalas silang magsama at maglaro sa kabundukan. Tahimik na lumipas ang mga taon habang sila ay nagtatawanan at naglalaro. Hanggang sa isang araw ay biglang umalis si Wanwan ng ilang buwan. Isang araw, ang makulimlim na ulap sa itaas ng Floral Falls ay umabot hanggang sa abot tanaw, at ang manipis na ambon ay tila hindi titigil. Tumingin si Yin sa malayo sa bukana ng lambak, bago nagsimula ang kanyang pagsasanay sa isang lugar na tahimik. Samantala, isang masamang nilalang na nababalot ng maitim na ulap ang bumaba sa lambak. Nakaupo si Yin sa pagmumuni-muni nang biglang may agresibong puwersa na sumugod sa kanyang katawan. Naramdaman niyang may bumabagabag sa kanyang isipan, ang kanyang katawan ay sobrang sakit na para bang hinihiwa. Walang kwenta ang makipag-away.